Wala na ho si Mima. Wala na ho. Tanong lang, hindi ba masarap yung pagkain? Hindi nyo ba nagustuhan? Kaya gusto ninyong magpa-cater? Yun ba yun? Itong ating episode ngayon ay i-dedicate natin sa isang content creator na pumanaw. Kahapon nangyari ito at hindi maganda yung kanyang ayan dahil ito ay baril po itong si Mima Alicia doon sa kanilang tahanan dyan sa may Caloocan City. At may dalawang version na lumalabas na kwento. Unang-una yung sinabi nga na pinasok sa loob ng bahay ito at doon pinagbaril. Ang isang version naman na naririnig natin ay pinagbaril ito habang nagbubukas daw ng gate doon sa papasok sa bahay nila. At any rate, talagang yung pagpatay nitong si Mima Alicia ay talagang hindi natin masasabing hindi pinagplanuhan. Talagang planado po. At tiniyak talaga nung na itong si Mima Alicia ay hindi talaga mag-survive. Dahil sa bukod sa sa dibdib at ibang parte ng katawan ay talagang siniguro talaga na tamaan ng ulo. Bil talaga ng close range doon sa ulo upang hindi talaga mag-survive. At ang kanyang kalibin na kasama niya doon sa bahay na yan ay may mga tama rin naman at hanggang ngayon ay nasa ospital pa. At pagdasal natin na sana ito ay mag-survive at nang sa ganon makatulong ito sa investigasyon na kung ano yung totoong pangyayari at kung itong si Mima Alicia ay of course nakakapagkwento sa kanya kung sino ang mga taong posibleng may gawa ng pagkanyang sa kanyang na ito. At of course, banggitin din natin yung mga kaibigan nitong si Mima na sila Mike Cervera, na kung tawagin ay si Boss Mike, itong sila Freddy Valera, itong sila Kent Garcia, at iba pang mga vloggers na naging close dito kay Mima Alicia. Isang grupo ito na naging close sila sa isa't isa dahil iisa rin yung kanilang ginagawang hanap buhay o ginagawang content creation. Nagkaroon sila ng mga common grounds, nagkaroon sila ng mga pagtitipon-tipon na nagkakilala sila. At for a while, ang alam ko nga, dahil dun sa kwento na rin itong si Boss Mike or si Mike Cervera, for a while itong si Mima Alicia ay tumira pa sa bahay nila. At of course, may sarili namang buhay din itong si Mima Alicia. At later on nga, bumukod din siya at nagkaroon nga ng kalibin. At pakinggan natin yung mga pagdadalamhati nitong si Mike Cervera na talagang very close. Alam naman ng marami na silang magkakaibigan ay talagang naging very close itong si Mike Cervera kay Mima Alicia dahil nga sa tumira pa sa bahay ni Mike Cervera itong si Mima Alicia. Maikling mensahe na lang po ito para po sa inyo, sa lahat ng mga nagtatanong, para hindi ho lahat ay isa-isang sinasagot. Ito na ho yung sagot natin. Wala na ho si Mima. Wala na ho. Ang sabi nga mga kababayan, ang kwento di umano ayon sa investigador ay pinasok ang bahay na inuupahan ni Mima diyan po sa may North Caloocan at doon nga po isinagawa ang krimen. Tinatapon po ng bala mga kababayan. Putang ina, tinatapon ng bala sa ulo, ganon mga kababayan. Talaga si Mima. Hindi mo, hanggang doon lang. Sige, maraming salamat sa inyo. At of course, maraming nagdalamhati na mga kaibigan ni Mima Alicia na kasamahan niya dito sa pagbablog or sa paggawa ng mga contents
political ang kanilang mga contents, kamukha rin natin. At kung maikwento ko lang sa inyo na nung ako'y nag-start ako actually bandang kasagsagan ng pandemic. Pero na-discourage ako after a few weeks, ay tumigil ako. And then, bumalik uli ako 2 years ago at sinubukan ko uli na ituloy itong paggagawa ng mga contents, ang pagbablog. At nung nag-umpisa ako mag-research, nagtingin ako ng mga Pilipinong vloggers, ang isa sa mga nakita ko nga na aking pinagkunan ng konting inspiration dito sa ginagawa natin ay itong si Mima Alicia. At of course nakita ko rin si Freddy Valera, itong sila Mike Cervera at iba pa. Isa pa rin dyan, later on nakita ko yung mga contents ni Christian Esguerra, nila Richard Hidarian na hanggang ngayon ay pinapanood ko pa naman. At isa rin dyan na naka-influence sa akin, na nag-inspire din sa akin ay itong mga vlogs or mga contents ni itong si Vad, no? Kung tawagin ay si Arman din. So yan yung mga nakita natin dati pa. At kung ikikwento ko nga, yung nakita ko noon, observation ko rito kay Mima Alicia, talagang talagang napaka-bold magsalita, napakatapang. Sabi ko nga, mukhang bata pa ito, na ganito na kung magsalita at napaka straightforward at walang preno kung magsalita tungkol dito sa kanyang mga ginagawang contents. Hindi ko in-encourage na ang kabataan ay maging ganito katapang sa pagsasalita. Although hindi rin natin masisisi itong mga ganitong klaseng bata na hindi mapigilan yung kanilang damdamin pag nagagawa ng mga contents, hindi naman natin sila pwedeng pigilan dyan. Although, ang pwede nating i-remind lang yung mga kabataan na isipin natin, no, pag gumagawa tayo ng mga contents na ganito, na marami dyan na mga politicians, na mga personalidad na ating babatikusin or gagawing subject sa ating mga contents, marami po dyan ang mga pikon. Marami po dyan ang hindi makakapagpasensya. Marami po dyan ay may kakayahan na gumawa ng hindi maganda sa kapwa nila kung sila ay napagsasabihan ng mga batikos na hindi nila kayang tanggapin na kahit na totoo. Although ito namang nangyari kay Mima Alicia, hindi pa natin tiyak kung ito ay related nga doon sa politika na mga nagiging subject nitong si Mima Alicia. Hindi pa natin masabi yan. Marami pang anggulo ang dapat tingnan ng mga pulis dito. At isa nga dyan na dapat tingnan, na sinasabi rin ng kanyang mga kaibigan, ay yung kanyang past relationship na nagkaroon siya ng boyfriend na mukhang hindi rin maganda ang pagkakahiwalay nila. At bukod dyan, meron pang isang anggulo na sinasabing baka related doon sa negosyong pinasok ni Mima Alicia. So, hindi pa natin sigurado kung ano talaga ang totoong dahilan at ano ang motibo ng pagkakapatay sa kanya. At any rate, ito ay dedicated sa pinakitang katapangan at pagiging mahusay na content creator nitong si Mima Alicia at napakabata para pasukin niya ang ganitong klaseng paggawa ng mga contents. Especially, hindi pangkaraniwan sa atin na at her young age of 24, politika na ang kanyang mga subject matter. Politika na ang kanyang pinasok. Politika ang kanyang mga ginagawang contents sa YouTube. Bihira po yan. Bakit may catering? Ito na yun, oh. Ba't may catering? Sige nga. Sara Duterte wants to bring all equipment catered at the Senate room. Bakit? Hindi ba masarap yung pagkain? Tanong lang, hindi ba masarap yung pagkain? Hindi nyo ba nagustuhan? Kaya gusto ninyong magpa-cater? Yun ba yun?
And gusto lang namin malaman, yun ba yung reason? Hindi niya nagustuhan yung pagkain, pangit yung pagkain, kaya gusto niya mapa-catered? Yun ba yun? Nagtatanong lamang tayo, hindi niya nagustuhan yung pagkain or baka meron kayong dinadalang bomba dyan, nagtatanong lang para pasabugin ang buong impeachment hearing trial na yan. Kasi diba sabi ni Sara, I am the designated survivor. Diba? Yan yung sinasabi ni Sara Duterte, I am the designated survivor. Lalo pat malapit na yung SONA. Tapos nagkakaroon na ng trial sa impeachment niya. Memories all I got. Memories all I got, like an afterthought. What we felt and said, red wine in your bed. Natatawa ako kay Robin Padilla. Sorry, Robin. Senator Dante Marcoleta has no longer pneumonia. Ang kailangan na lang sa kanya is i-record siya sa isolation. But on 14 Washburn Street. Nakita ninyo, mga minamahal, magaling na pala eh. Bakit hindi nyo napusasan? Bakit pa kailangan yan? Hold me to your chest. Ang ina mo talaga sa Duterte. Ano naman itong kumakalat na balita? Lahat na lang pinarihan mo. In this catacomb, where it feels like home, you showed how you Gusto nating iparating ang ating taus-pusong pakikiramay sa mga naulila ni Mima Alicia. Ganun na rin po sa mga close friends ni Mima na sina Mike Cervera, itong sila Kent Garcia, at marami pang iba na mga hindi ko maalala mga pangalan na mga content creators na naging very close dito kay Mima. Nakikiramay po ako sa inyo lahat. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much. Magkita-kita po tayo.